Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay mangningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Tayo'y nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong handa ating sarili para sa ating banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig, mga gulod tinatahak upang ako'y makinig. Itong aking mangingibig ay katulad niyang usa, mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya, sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy bumuhuni, kumakanta. Yaong mga bangang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati na kukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan at ang aking ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtuging ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliwan tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia.
Emmanuel na hari namin, halina't kami sagipin, at utos mo'y tutuparin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tungkol sa pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Ito yung pagkikita ng dalawang buntis na hindi pangkaraniwan ang pagbubuntis. Alam natin, si Elizabeth, patanda na, baog pa. So, sa ating tao, sa pamantayan natin, hindi posible. Ito naman si Maria, birhen, pero wala pang relasyon sa lalaki, nagbuntis din. Pinapasabi lamang na ang Panginoong Diyos, sa kanyang kapangyarihan, pwede niyang magawa ang mga bagay na imposible sa ating tao. Ang pamantayan ng Diyos ay hindi pamantayan ng tao. Amen? Kaya nga po, kapag hindi natin kaya, hindi nangangahulugan na hindi kaya ng Diyos. Ibig lamang sabihin, ibigay natin sa Diyos ang solusyon na yun na ating hinahanap. Kasi ang Diyos ay lubos na makapangyarihan. Sige po, nakakatuwa yung pagdalaw na ito ni Maria kay Elizabeth. Pagkatapos kahapon, ang ating ebanghelyo ay ang pagbabalita ng anghel kay Maria. Ang sabi ng anghel Gabriel kay Maria, "Magalak ka, Maria, ikaw ay kinalulugdan ng Diyos." Naguluhan si Maria sa gayong pangungusap, kaya sabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, makinig ka. Sumasayo ang Panginoon." So, mula sa anghel Gabriel na tagapagbalita ng Diyos, isang magandang balita ang ibinigay ng anghel na ito kay Maria na siya ay magiging ina, tagapagdala ng tagapagligtas. Kaya naman sa ating ebanghelyo ngayon, kasunod dito, kasi sinambit rin ni anghel Gabriel, natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit ngayon ay nasa ika-6 ng buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. At si Maria, pagkatapos ng pagbabalita ng anghel na yun, alam niya, si Elizabeth, kailangan ng kasama, katulong na aalalay sa kanyang pagdadalang tao. Kaya naman, kaburulan ng Hudiya,
sa Israel po, ito po ay medyo mataas. Mula sa baba, paakyat po ito, at yung simbahan na yun, tinatawag na Visitation Church, sa harap ng simbahan, nandun yung meeting ng dalawang buntis na ito. Si Elizabeth na nakahawak sa kanyang tiyan, at si Maria rin na nakaganon sa kanyang tiyan ni Elizabeth, at punong-puno ng kasiyahan ang pagkikita na ito. Pakinggan natin yung sinambit ni Elizabeth. Di po ba, kapag tayo dadalaw, anong gagawin natin? Kakatok tayo. At pag kumatok tayo, sasabihin natin, tao po, para malaman na may tao nga sa labas. At si Elizabeth, nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Di po ba kapag dinadasal natin yung Aba Ginoong Maria, ang unang pangungusap galing kay Anghel Gabriel, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. At dito naman, sinambit ng ni Elizabeth, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadala sa iyong sinapupunan. Pero pagkatapos pa nun, meron bang pruweba si Elizabeth? Napuspos siya ng Espiritu Santo, kaya nasambit niya, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Imagine ha, nagbalita pa lamang si Anghel Gabriel kay Maria, na si Maria ay magdadalang tao sa tagapagligtas. Sa pagdalaw na ito ni Maria kay Elizabeth, alam ni Elizabeth na ang kanyang kaharap, ang kanyang pinsan na si Maria, ang magdadala naman ng tagapagligtas. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Hindi lang pala si Elizabeth ang natuwa, kundi si Juan Bautista na nasa loob pa ng kanyang ina na si Elizabeth. Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Kagabi po, habang pinagdinalayan ko yung ebanghelyong ito, at ito yung, dahil nga may misa dito sa Quiapo, nakakatuwa ang Quiapo. Kasi ang Quiapo Church, kilala sa Black Nazarene, sa itim na Nazareno. Pero sino po ang patron ng parokya? Si Juan Bautista. At si Juan, napaka mababa ang loob ng kanyang sinambit, I must decrease while Jesus, the Lamb of God, must increase. Mas kilala nga talaga pag sinabing Quiapo Church, ang itim na Nazareno, the Black Nazarene. Pero ang patron ng parokya ay si Juan Bautista. At si Juan Bautista, pagdalaw pa lang ni Maria, sinasabi ng mga Bible scholar, si Elizabeth, kilala niya, alam niya na si Maria ay nariyan sa kanyang harap. Pero si Juan Bautista, alam niya na higit pa kay Maria, nasa harapan nila ang Panginoong Hesukristo. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon, sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. So, hindi lang pala ito meeting ni Elizabeth at ni Maria, kundi ng dalawang dumarating na si Juan Bautista at ang ating Panginoong Hesukristo. Imagine, kapag pinagnilaya natin yung biyaya na ito, wow, talagang ang Diyos, naghanda siya sa kanyang pagparito sa atin. Pero meron pang kakaiba sa enkwentro sa dalaw na ito ng mahal na berhen sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Kung ang dalawang babaeng ito
ay nagbuntis, higit sa ating hinagap, sa ating iniisip, paano pa kaya natin maintindihan ang Diyos na dumarating magkakatawang tao, magpapakababa para sa atin. Unang Pasko, unang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ba pagsasabi, tunay na ang Diyos ay makapangyarihan, mapagpala at lubos na nagmamahal sa atin. Ang kwento ng unang Pasko naganap dahil sa pag-ibig ng Diyos na kanyang pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. At ano ang sabi ni Elizabeth kay Maria? Bakit si Maria ay mapalad? Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nanalig sa kapangyarihan ng Diyos, mapalad rin tayo tulad ng ating mahal na ina. At tulad ni Elizabeth, mapalad din siya. Kasi sa kabila ng kanyang katandaan at pagiging baog, nanalig siya na siya ay magdadalang tao kay Juan Bautista. Mga kapatid, opo, maraming imposible sa tingin natin dito sa mundo ang nangyayari. Pero bakit nanghihina tayo kapag tayo ay merong konting problema na sinasabi natin, wala na siguro itong solusyon, wala na siguro itong pag-asa? Mga kapatid, tumingin lang tayo sa ating paligid. Pag tayo naglalakbay, nasa eroplano, tingnan natin yung kalawakan. Pag tayo nasa dagat, tingnan natin ang lumikha ng karagatan na ito. Pag tayo naglalakad, tingnan natin, pakinggan natin ang pangyayari sa ating paligid. Pagsasabi na ang lahat ng ito, ang dahilan ay ang Panginoong Diyos. Magtataka ba tayo, magdududa sa kapangyarihan ng Diyos kung Kanya nang ipinamulat ang napakaraming himala sa harapan natin, maging ang ating sarili? Himala po ang bawat isa sa atin. Hindi po natin ninais, ginusto na mabuhay, pero nandyan tayo. May misyon tayo. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, sa kabila ng mga pagsubok, sana pakinggan natin yung sinambit na ito ni Elizabeth kay Maria. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad sa iyo ang ipinasabi ng Panginoon. Mga kapatid, sa gitna ng pagsubok, sa mga bagay na hindi natin naintindihan, doon natin maipapakita ang ating pananalig, pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi kapag tayo ay okay. Pag okay nga ang buhay, nalilimutan pa natin ang Panginoon, di ba? Aminin. Di po ba ganun? Kapag okay ang buhay natin, nalilimutan natin yung kamag-anak natin, kakilala natin, o ang Panginoong Diyos mismo. Pero kapag may pagsubok, ano ang pwede nating maging reaksyon? Manampalataya sa Diyos o mawalan ng pag-asa? Mga kapatid, ang mensahe ng Pasko, yung ating Advent rite, Korona ng Adbyento, unang kandila, sinindihan natin ang kandila ng pag-asa. Pangalawang kandila, sinindihan natin ang kandila ng kapayapaan. Pangatlong kandila, yung kulay pink, sinindihan natin ang kandila ng galak. Magalak tayo dahil ang Diyos lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, naging isang karangalan kay Elizabeth ang pagdalaw sa kanya ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit, ninais lamang ni Maria na makibahagi sa kanyang kagalakan. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama
sa nagtangi sa mga piniling babaeng ito. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng natatanging pagpapahalaga sa kapakanan ng mga dukha at mga aba sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod at mga programa. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pamilya at pamayanan naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong biyaya, ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tulad ni Maria, tayo bilang isang pamayanan at bilang mga mamamayan, naway magsikap na mag-abot ng material at espiritual na tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ng mga ito. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Maging tagapaghatid nawa kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Diyos na aming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namit isip, tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin, upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa, upang kami tubusin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. kita sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal berheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Sa
ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at piling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. O kay gulo na nga ng mundo, hirap sakuna at lungkot, kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Papapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office.
Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.